alam mo, nalagay sa alanganin. Hindi naman alanganin, pero although burado na rin. Ganun talaga pag nagpo-post. Itong kaibigan po natin na si Miss Aiko Melendez, ang kagandahang Aiko na noong nag-aaral, bata pa to, kilala na namin to at nakakausap namin. Kaya somehow kabisado na namin ang ugali ng babaeng ito na isa sa mga may pinakamagagandang mukha at pinakamagagaling nating actress. Again, sa panahong ito, Donita, sa panahong ito. Ang issue lang natin dito na pinag-usapan at nag-viral, yung naging Facebook post ni Aiko na may pinatatamaan siyang di umano isang JP na batang aktor na nagbibida sa isang TV series na medyo may kaangasan at may kayabangan at sinabi pa niya wala pang naipapakita, wala pang napapatunayan, pero kung umasta na raw ay nagmamagaling, etc. at kailangan mag-seminar or turuan ng lecture or something to that effect. Basta mga ganon. Tapos nabura yun. And since kami dito sa Unbettable Channel ay nagkaroon din ng pagkakataon na maimbitahan sa launching nung bagong Viva TV series na Safe Skies Archer. Ito yung parang sumunod doon sa university series nilang The Rain in España na pinagbidahan ng Marven na nagtagumpay ang tandem ni Marco Gallio at saka ni Heaven Peralejo. Ilulusad dito sa Safe Skies itong tandem naman ni Jerome Ponce at saka ni Krisha Viaje, di ba? Na at kasama din dito si Andre Eliana, ang anak naman ni Aiko Melendez. So, ang daling nag 1+1+1 ng netizen, ang daling nag 1+1 ng mga colleagues natin sa entertainment industry na yung JP siguro na di umano'y pinatutungkulan ni Aiko sa kanyang Facebook post ay nagre-refer kay Jerome Ponce, 'di ba? Kasi kahit kami ay napareact doon sa naging pahayag ni Jerome during that time na ini-interview siya na parang ang angas nung dating niya nung sinabi niya na nandiyan na yan, kahit daw siya ay nagulat na siya ang kinuhang bida dito sa bagong TV series na ito ng Viva, nagpa-press con na, present na sila sa multimedia industry o sector. So parang nandiyan na yan, gawin na lang natin. Nang dating talaga is pag-aangas, pagyayabang. At previously, kahit dati pa, kahit nag-uumpisa pa lang itong Jerome Ponce na ito, na nung mga panahon na meron kaming set visit na ginagawa dun sa teleseryeng napakamatagumpay na Please Be Careful with My Heart, yung kay Jody Santa Maria, kay Richard Yap, kay Janela Salvador, kay Marlo Mortel, yun yung sa ABS-CBN. May report na talaga, may mga impression na talaga kami mga nasa industriya na may kayabangan ng batang ito. Unang-una, sobrang bilib sa sarili. Yung although maraming ganon, hindi lang naman si Jerome ang nag-iisa, pero siya, parang normal sa kanyang naturalesa niya yung pagiging maangas. Yung kung magsalita, akala mo siya yung number one. Kung i-present yung sarili niya, parang siya yung pinakagwapo. Yun na nga, kung sumagot-sagot siya, na akala mo ang tagal-tagal na niya at marami na siyang napatunayan sa industriya. Ito po ang aking, kumbaga sinasummarize ko yung ganung naging impression namin sa kanya, kasama po ako doon bilang ako madalas din ko po siya nakakausap at nai-interview. At ganun talaga ang kanyang personalidad. Kaya siguro isa rin ako sa nag-agree doon sa naging post ni kaibigang Aiko Melendez na baka nga si Jerome ang kanyang tinutukoy kasi sa hilera ngayon ng mga kabataang lalaki na nagbibida, si Jerome Ponce lang yung may initial na JP. Tapos, siya rin lang yung nagbibida na may JP din ang initial. So lahat nag-conclude kasi Jerome Ponce nga yung pinag-uusapan. Pero, tingnan natin sa puntong, balansehin natin sa puntong marahil, it's about time. Na si Jerome din naman, ibigyan niya ng matinding pagsusuri at analysis yung kanyang existence sa showbiz. Kasi, sabi ko nga, kahit nung nagsisimula pa lang siya, binanggit ko yung Please Be Careful with My Heart, binanggit ko, babanggitin natin yung A Soldier's Heart nung pandemic na nakakaharap namin siya sa Zoom interview meeting, babanggitin ko yung BL series na ginawa din niya during pandemic.
sa totoo lang talaga, Jerome Be, ganun talaga ka. Ganun ka talaga. Sabi ko nga, kung naturalesa mo man yan, dahil sabi, ang tatay mo yata somehow naging bahagi din ng Indats Entertainment nung araw, nag-artista, kaya lang hindi sumikat, kaya hindi rin namin kilala. May ganun kang karakter talaga, Jerome. So, sa panahon ngayon na nasa Viva ka marahil, binibigyan ka ng mga workshop, binibigyan ka ng mga seminar sa ganyan, sana nga maisama rin sa pagsiseminar mo yung, alam mo yon, kung paano kang bumusina, paano yung mga dapat mong inaakto, o paano ka sumagot sa mga alam mo namang nauna sa'yo, alam mo namang marami na ring napatunayan sa industriya. At kahit kami sa multimedia na alam mo yung kung nagmamalaki kang 10 years ka na, kami pagmamalaki namin 30 years na kami rito. Alam mo yung gano'n na sinasabi namin na parang busina naman na pag merong ganyan, try nating pagtagpuin yung ating level ng mga mata, kasi hindi lahat kagaya nga na sinabi namin, feeling mo ikaw ang super hang, super guwapo, super ganyan. Wag naman. Kasi industriya pa rin ito na kung saan pinapakita mo yung galing mo, especially na nga lang, questionin namin, magaling ka naman, pero yung bang galing mo may narating na, may napatunayan na, as what Aiko Melendez said. Diba? So, konting busina na, konting payo na, at sa mga nagpapatakbo ng karera mo na, siguro, maybe it's about time, itong pagtapik sa'yo ni Miss Aiko Melendez, pamamaraan lamang para isuriin mo rin yung existence mo sa kasi baka mamaya yung mga ibang nakapalibot sa iyo binibigyan ka ng fake or false impression na magaling ka, kwapo ka, sikat ka. Hello. Hindi sukatan ng kasikatan at galing yung may mga proyekto ka at nagbibida ka, sabi nga ni Miss Aiko, and we agree. Kasi sabi nga ng mga, again, uulitin ko yung mga hindi nakakatagalang panahon para hindi mo na balikan yung history ng showbiz industry sa Philippines. Kahit yung mga sinasabi ni na Ate V, Vilma Santos, Ate Guy, Nora Honor, Sharon Cuneta, alam mo yon yung mga kagaya ni Direk Albert Martinez, yung may mga naipundar na Christopher De Leon, yung may mga haligi na sila. Hindi ko na nga sabi yung mga Eddie Garcia at mga Fernando Po Jr. na I'm sure hindi mo naman na makakasama. Pero itong mga natatawag nating mga legend dito sa industriya, lagi nilang sinasabi, yung talent, yung kagwapuhan o kagandahan, nagiging secondary na lang yan, kasi at the end of the day, ang titingnan pa rin sa'yo at yung itatagal mo at pagiging mahusay mong artist or committed or determined na artist dito sa industriya, kung paano kang nakihalubilo at nakisama sa mga taong katrabaho mo, mula sa mga nasa likod ng camera, director, writer, etc., hanggang sa mga nasa multimedia na gaya namin. Dahil kung hindi ka rin lang makikinig, ano pa nga ba naman ang silbi mo dito sa industriya nito? And on that note, pansamantala kami magbababay, Jerome Ponce, diba, dinidedicate namin itong episode na to sa'yo, kahit blind item lang yung nagsimula, pero feeling namin ikaw talaga yun. Walang iba. Ambet Nabus po nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel.